Yun, okay ngayon. Meron na naman tayong gagawin sa ating sasakyan. Matagal ko nang gustong gawin 'to and, luckily meron na akong time ngayon para gawin yun. Ito yung ating ipapagawa. Kung makikita ninyo, yung ating tint, umangat na. Yan, sa likod yan. Sa gilid, hindi naman pangit sa labas, pero sa loob. Yan, ewan ko kung visible dito. Sana visible siya. Pero may mga scratches na yan eh. As in, marami na scratches yan. Sa likod at harap. Puro gas-gas na yan eh. Yan o. Hindi kita. Pero anyway, yun yung ating gagawin ngayon. Magpapatin tayo ng sasakyan. Papa-install natin yung nano ceramic ba yun? Or yung ceramic na tint para black out siya sa labas. Or hindi naman napakadilim. Pero pag nasa loob ka, kita mo pa rin yung labas. So yun yung gusto nating ipalagay. Again, para privacy na rin, protection, and para maganda na rin tingnan sa ating sasakyan. So yeah, let's go! At ito na nga, sinimulan na nilang tanggalin yung ating lumang tint. Kasama na rin dyan yung adhesive ng lumang tint para smooth na smooth yung bagong ipapalit. At syempre, sinusukat na ni Master yung ating bagong nano-ceramic tint dyan, Para mabilis ang kanilang pag-install, tatlo silang gumagawa dyan. Yung dalawa dun sa mga pintuan at isa naman para sa windshield at sa ating rear mirror. Eto, isa-isa na nilang sinusukat at nilalagay ang mga tint sa ating mga pintuan. At kasabay niyan is yung paglagay din ni Master ng tint dun sa ating likod na salamin. Masasabi ko na isa sa mga best na accessory na maaari nating ilagay sa ating sasakyan is yung tint. Hindi lang yan dagdag protection sa araw or sa init ng araw, pati na rin protection sa mga mainit na mata dyan sa paligid, alam nyo na. At the same time, papadagdag angas na rin sa looks ng sasakyan. At syempre, habang gumagawa sila kuya at ako'y nanonood at nagre-record, nagtanong-tanong din ako kung ano yung mga proper or best way para ma-prolong yung life ng ating mga tint. Advice nila is unang-una, magkaroon ng garahe na may bubong. Obvious naman yun, hindi lang naman protection para sa tint yun, protection na rin para yun sa ating sasakyan kasi pag nakabilad sa araw yung sasakyan, mabilis na mag-fade yung ating pintura. Kagaya ng hood ko, yan, tinan nyo, faded na yan. Sabi kasi nila is, syempre kapag nabibilad sa araw yung ating sasakyan, yung tint natin is katagalan, nawawala yung kanyang dark shade, sabi nila parang 2 to 3 years ata bago siya mabawasan. Dark pa rin naman siya pero medyo magiging light na siya, yun ang sabi nila. So yun, number 1 is kailangan garahe na may bubong. Pangalawa, advice nila is iwasan na maglagay ng mga chemical dun sa ating tint. Siyempre, alam naman natin na kapag may mga chemical tayong nilagay dyan, maaari siyang mag-react at makasira dun sa ating mga tint. Sunod naman yan is mga sharp objects. So alam naman natin na kapag yan nadapuan ng matulis or medyo sharp na object, maaaring masira yung ating mga tint. And lastly, ang pinaka-the best pa rin is yung ating proper cleaning. Siguraduhin na gumamit ng microfiber na basahan para punasan yung ating tint, walang chemical, tubig lang siguro or siguro yung mismong microfiber na basahan na lang yung gamitin natin para matanggal yung mga smudge at dumi ng ating car tints. Madilims na. Ito na ang ating tint after 1 week. Yan ang kanya itsura. Sa harapan, yan. Since maliwanag, medyo dark pa rin yung shade niya pero kita yung loob. Pero sa mga gilid, yan. Since merong sunlight sa harapan, medyo kita yung loob pero dark shade dito banda. Sa likod, yan, talagang medyo, talagang hindi mo nakita yung loob. Malinis. Ating quarter window, okay pa rin. Sa rear, yon, hindi rin kita yung sa loob. Talagang privacy ang dating. Siyempre, same din dito sa ating right side. Yan, although maliwanag yung paligid, yan maliwanag, may sunlight naman, hindi kita yung loob.
and sa front passenger side. Yun. Yun ang itsura niya. Ito naman ang view ko pag nasa loob ng sasakyan. Ito yung ating windshield. Diba? Pag maliwanag, sakto lang. Hindi siya ganong kadim. Actually, light pa nga siya niyan talaga eh. Yun no. Ito yung harapan natin. Sa mga gilid natin, ito naman ang itsura niya. Yun. Pag maliwanag, kitang-kita pa rin naman yung labas. Sa kabilang gilid. Sa likod. Yan. Yung ating rear windshield. At sa kabila. Yun. So maliwanag pa rin overall. Hindi siya ganun kadilim talaga. At ang ganda niya kasi talagang pag nasa loob ka ng cabin at mainit yung araw, hindi siya ganun kainit sa loob. Talagang nami-minimize niya yung init. Kaya maganda yon para hindi hirap yung sasakyan syempre sa pagpapalamig ng cabin. At the same time, hindi rin nainitan yung mga passenger natin. And again, privacy kasi hindi ka kita sa labas niyan. So yan yung itsura niyan sa loob. Medyo mag-adjust lang ako kasi since medyo dim na nga itong ating tint sa ating mga pintuan. And kung hindi ko sure kung kita sa camera pero sa aking point of view, kita pa rin naman yung ating side mirror. Yun nga lang, medyo ito kasi since dark itong tint, itong panel na to is nagre-reflect siya dun sa ating sa ating side mirror. Kaya medyo mahirap makita in a sense, pero okay lang naman. Paggabi yun, medyo madilim lang talaga siya. Okay, ito naman yung itsura niya kapag gabi na. Ito yung harapan. Hindi ko lang sure kung accurate yung kuha sa video, pero on my perspective, medyo madilim siya. Ito yung sa gilid yan. Ito yung poste namin eh. Kulay white yan. Pero I think pag sa biyahe ka naman kasi, syempre may mga ilaw yung mga kasama mo. Let's say sa likod mo may ilaw yung sasakyan nila. Makikita mo talaga pa rin naman yung ilaw sa iyong side mirror. Ito yung side mirror natin. Ito. Yung side mirror. Kita mo pa rin naman yun for sure. Ito naman yung sa right side. Ito yung poste namin. Ito yung white na pader namin sa likod. And kita naman so far. So yeah, I think hindi naman siya ganun kadilim. Ito yung sa likod. Ito yung sa rear mirror. Okay pa rin naman. Passenger. Yun. And sa ating windshield. Yeah, overall mukhang okay naman siya. Hindi naman siya ganun kadilim. At ganito naman ang itsura niya kapag gabi at nasa biyahe ka, kita pa rin naman yung labas dahil maliwanag yung mga ilaw galing sa sasakyan at sa mga poste. Okay, for my overall review, ang masasabi ko dito sa ating bagong nano ceramic tint is very awesome. Ang ganda-ganda niya. Pagdating sa protection, napakaganda niya. Pagka mainit yung panahon, hindi siya mainit sa loob ng sasakyan. Tapos kapag may araw, hindi ka rin masisilaw or hindi ka, let's say, may initan sa init ng araw. So, goods yun. Pangalawa, privacy. Pagdating sa privacy naman, since hindi kita sa labas, lalo kung may mga kasama kang, let's say, family member or anyone, maganda yon, hindi ka masyadong kita sa labas. In case lang na meron kang makalimutan na gamit sa loob ng sasakyan, na importante, hindi siya makikita. Pero again, advisable na wag mag-iwan ng gamit sa sasakyan. Pero again, pag meron kayo naiwanan, hindi siya makikita sa labas. Yun yung maganda ron. Sa looks naman, napakaganda. Since wala na mga bulay ang ating bagong tin ngayon at napakaganda niya, ang ganda tingnan sa kotse, napaka-sharp tingnan, mukhang parang classy kasi black yung, well, hindi naman black, dark yung ating tint. So, goods na goods din sa looks department. I highly recommend na mag-install din kayo ng nano ceramic tint sa inyong mga sasakyan. Hindi kayo magsisisi, yun lang masabi ko, napakaganda niya. So, yun. Again, this is Lian and as always, stay chill!